Ipapa-retreading po natin yung spark plug. Ito po. Ipapa-retreading po natin itong ating motor kasi po tumatagas na yung compression dito. Kaya po natin ipapa-retreading kasi po pag tumatagas po yung compression, doon po nagkakaroon ng problema na lumalabas, kaya yung power nawawala, yung power ng makina nawawala kapag tumatagas po yung compression niya, yung hangin, air and fuel mixture, ano. Tapos dito po yan sa RGE, sa RGE. Ano po, dito po ako madalas nagpapagawa, mga ka-office mate. Si Kuya, shout out, mekaniko. Tsaka si Kuya gagawa ito. Tsaka yung isa po, isa rin pong mekaniko. Shout out, shout out. Tatanggalin natin yung cylinder head, tatanggalin natin yung air filter, pati na rin yung sa carburetor. Tapos papa-retreading natin kasi yun nga po, yung compression lumalabas na. Kuya, pag retreading po kuya, mga ilang oras po yun? Ilang oras po yung abot? Ano ba? 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes po. Ibig sabihin po, gano'n lang po katagal ang retreading. As of now, meron tatanggalin na ito. Aalisin ba po yan? Patinda rin sa carburetor. Mga ka-office mate, sama lang kayo sa akin. At may gagawin tayo. Tatanggalin yung mga bolts. Kailangan tanggalin yung mga bolts. Kailangan ko yung maging silyado pala yun dito para walang tumulo na langis, no? Tsaka pala kuya, itong carburetor okay na to? Sa inyo galing to? Ako nagkabit. Okay na. Okay naman. Maganda takbo niya. 900 sa inyo to eh. Ito binili ko dito. At yun, gumanda yung takbo niya eh. Pati paahon, kayang-kaya na. Bali, tinanggal ko na rin yung mga flarings. Ako na nagtanggal para madaling alisin yung cylinder head. Bali, may tinatanggal lang si Kuya. Ayun. So bali yung timing nung makina inaayos ni Kuya. Okay, kung bago pa lang kayo sa akin channel, just click follow on Eric Oralio Motovlog and click subscribe on YouTube account Eric Oralio Motovlog. Okay, natanggal niya na yung sa sprocket, timing sprocket. Yan po, timing sprocket po yan, inaalis po nila. Timing sprocket po yan. Tapos marami din po sila, meron din po silang vulcanizing dito sa RGE.
Okay, balikan ko po kayo pagka natanggal na lahat. Natanggal na yung cylinder head. Ito yung paparetreading natin. So, may problema tayo sa compression. May tagas ng compression kaya natin paparetreading yan. Opo, natanggal na kasi tatanggalin din natin yung spark plug. Tapos paparetreading po natin yan. Papalitan natin, papa-oversize natin to. Kaya lumalabas yung compression. Akala ko nga para may sumisirit dun eh. Ito na po yung timing. Sprocket timing, no? O kaya timing sprocket na sinasabi nila. Ito na yung carburetor, tanggal na. So okay na mga ka-office-mate, ano? Babalik na lang yan mamaya, i-retreading na lang to. Gagawin na lang natin to paparetreading, so kailangan na natin na ipagawa, no? Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga problema ay may solusyon. Habang may buhay, may pag-asa, no mga ka-office-mate? Sige, babalikan ko po kayo. Mamaya papakita ko sa inyo ang retreading. Retreading solution na po siya. Ay, nasa retreading. Pag pinalag mo, kung muna namin. Apo, hindi pwede po. Yan lang pong gagawin nyo. Apo. Naka-retreading na, retreading na po natin siya. Tatanggalin na po yung spark plug. So bali ang gagawin natin, palaki na natin yung sa spark plug. Tatanggalin natin yung spark plug. Ito pong spark plug ng oversize ng XRM ang ikakabit natin. Kasi po oversize na ito yung spark plug nya. Ganitong klase po ikakabit natin. Ganitong klase na spark plug para sa mga oversize na papa-retreading natin. Okay? Siya po ay sorry. 10GK po. Ganyan po itsura niya. Okay? Yan pong ipapalit natin. So natanggalan natin yung spark plug. So bakali ko lang po yung spark plug. Ayan po yung spark plug natin, luma na ano. Hindi pa naman siya lost thread pero sayang, pero ano na natin to. So bali yan po yung cylinder head. In oversize, so ito na lang muna, standard pa rin siya, so na-retreading na po siya, no? Okay, balik na natin to. So balinin natin na oversize. Ito pa rin yung standard niya. So matibay na rin po yan. Pa-check na natin. Okay. So bali nasagad na po siya. So balik na natin to. So bali itong part na to ay dapat i-oversize natin, pero dahil retreading na lang yung ginawa natin, yun na lang po yung ginawa dito. Hindi na natin siya in-oversize. Standard pa rin siya. Standard type. Sige po. Pakita ko na lang po ikakabit. Kakabit na natin to. Itong cylinder head. Ilalagay na natin, bali so hindi na natin siya in-oversize. Standard pa rin siya.
Standard pa rin siya kaya ikakabit na natin ng ganyan din. So nire-threading lang natin. Ilagyan lang ng thread. As of now, okay naman po siya. Tingnan na po natin na mamaya regarding dito. Sige po, balikan ko po kayo. Kapit na natin yung cylinder head mga ka-office mate. Sasalpak na natin. So bali ginawa lang natin na i-retrade na lamang. Doon lumas sila, kaya napupunta ito dyan. So bali Ano pa namin ang kambuti ng Mio? 14? ikakabit na natin, lalagay na natin yung mga covers, yan. Tapos kabit na natin yung tornilyo sa sa cover. Okay. Kabit na natin yung sikipan natin yung tornilyo. Ganun po ang nangyari. Okay, kakabit na rin natin yung tornilyo sa baba. Sisikipan natin ulit. Okay mga ka-office, ayos na siya. Lagyan natin ng tornilyo. Lahat po pala siya may washer, no? Lahat po pala siya may washer mga ka-office mate, no? Kailangan may washer at kung hindi, tatagas po yung ano, langis. Alis na lang. Di ba, don't worry kuya, tatakpan ko na lang yung mukha mo. Edit ko, pero tatakpan ko yung mukha. Well, nakabukas lang. Yan ako, yung malakas kumain sa ako. Takpan yung mukha. Okay sa iyo yung kuya. Oo.
lalagay na natin yung timing sprocket. Timing sprocket. Sigipan natin ang timing sprocket. Yan sa timing sprocket, tapos masikip na siya. Okay, yung time sprocket. Tsaka yung takip ko sa may center hole. Ayos na. Yan! So okay na. Yung intake manifold, kinakabit na rin. Intake manifold, kasama. Pati carburetor. Shout out sa kanila. Sa mga mekaniko. Talagang inaral po nila ito. Ako, sinusubukan ko pong gawin po ito, mga office-mate. Pero may mga times po na nag-fail ako dito. Pero ito paano, may mga times na inaaral ko rin. Kakaroon din po ako ng karunungan sa paggawa nito. Pati sa timing sprocket. Kakapitan na natin timing sprocket, tsaka yung timing nito ibabalik din natin. Si Kuya kakapit na rin po niya yung tambucho. Okay. Sa tambucho naman po ito, kinakapit na. Okay. Buti hindi na po natin oversize. Kundi masyadong mahal po yung sa oversize. Nire-trading lang po, kaya okay na po yan. Sandali lang po. Ano po kaya? Wala po yung ano eh. Wala po yung wala pa yung swako. So bali nakapit na natin yung swako. Tumutulo. Oo, gano'n. Wala na bomba eh. Lumabas yung Beng, langis. Pwede na yan. Bomba na. Wala eh. Tapos na lang yung part. May tumutulo pala langis po dyan sa part na yan. Para pala pagka nag-convert ako ng
Tires. oil. Nag-convert ako ng carburetor, pwede pala. Carburetor mali. sorry po, office mate. Yung tawag doon, yung radiator. Nag-convert ako ng radiator, pwede ko pala siyang kabitan diyan. Para sa gayon na lumamig yung makina, no? Pero kayo matanong ko po kung magkano din po yung pakabit ng Bendix drive, kuya. Halimbawa po, ano? 200. 200 na. Yung pyesa, kasama na doon? Oo, kapiyasa yata na. Sa 200. Ayos na sir. Ayos na po mga office mate. Gumagana na po siya. Kinakabit pa rin natin. Kinakabit na po yung Andiyan, nakakabit pa rin lahat yan. tambok. Ha? Yan na lang yung sa paa. Sa paa na lang pala. Sa mismong apakan. Okay na po siya. Kabit na yung sa paa. Ay, balikan ko po kayo. Magandang hapon sa inyo, no? Nagpalit na ako ng pagkatapos i-retrading po ng aking motor. Meron po tayong pinalitan dito sa aking motor. At yun ay walang iba kundi yung tinatawag natin na cylinder block. Yung cylinder block, no? So successful po yung ating pag-retrading sa aking motor kasi nga nagkaroon ng problema dun sa thread, no? Kaya yung compression yung air and fuel mixture lumalabas dun sa spark plug, no? Ngayon ang problema yung isang problema regarding naman po dito sa makina naman, ano? Nagkaroon naman ng problema sa makina regarding dito, no? Nagpalit na ako ng piston, pero yung piston hindi bago. Ay galing din po to sa lumang makina na tinatabi ko. Tsaka yung isa po ay cylinder block. Galing din po doon sa makina na tinatabi ko rin. Yun na naikabit ko, no? Pagkatapos po kasi ng retrading, after ng retrading successful, pag-uwi ko dito sa bahay, tumutulo yung langis, no? May langis na tumutulo, kaya wala akong choice. Binalik ko doon ulit sa paggawaan at nilagyan na naman ng tinatawag natin pandikit o yung epoxy, no? Pagdating doon, nilagyan ng epoxy na bawasan naman yung tulo. Kaya lang din naisip ko na baka bigla naman din na maubusan ng langis at siyempre masiraan tayo ng makina, no? Magbaba makina tayo din, naubusan tayo ng langis, no? So ang problema ko ay yung nagkaroon ng problema doon sa cylinder block.
nagkaroon ng pingas, no? Kaya tumutulo pala yung langis, no? Yung ito po yun, pakita ko sa inyo. Ito po yung cylinder block, no? Cylinder block, no, sa makina ko ng aking motor. Ito po 'yan. No, kaya tumutulo yung langis ay dahil dito. Yan. Nakikita nyo po yung pingas. No? Yan. Kaya nag-decide po ako mga ka-office mate na kunin yung cylinder block doon sa lumang makina. No, ito po yung lumang makina, no. Yan, lumang makina po namin 'yan. Pinaglumaan ng kapatid ko. Kumuha ako ng pyesa. So yung pyesa na galing dito, na galing sa kapatid ko, kinabit na sa motor ko po. Bumili rin po ako ng gasket at gumastos tayo ng higit kasi po ang gasket ay 130. Dalawa po 'yon. Tapos yung labor po nung gumawa ay 300. So nagkaroon tayo ng gumastos tayo ng ganung bagay, no? Bukod pa doon sa 600 na sa retreading sa spark plug. Kasi tumatagas na nga po yung air and pure mixture. So ang ginawa ko, pina-retreading ko. Good to know naman na hindi tayo nag-oversize ng spark plug. So bali, niretreading lang po nung may-ari ng shop. So okay na po, no? Buti naman po na gano'n, yung thread na ayos naman po at may kabit na ng maayos yung spark plug, no? I-retreading po. Standard pa rin yung size po ng spark plug. So ito po, nagpalit tayo ng cylinder block, no? Ito po yung luma kong cylinder block. Tapos ito po yung problema nyo. Pingas na po siya, oh. Tapos ito yung kaputol. Yan, oh. After po ng retreading, successful naman yung retreading at okay naman yung retreading. Yun nga po, nagka-problema nga po siguro dahil malutong na to, nasira na. So kaya bumigay na ito, then tumulo na yung langis, no? Kaya bumalik ako ito, kinuha ko yung cylinder block ito sa lumang makina at yun na kinabit, no? At nagpalit din ako ng piston, no? Yan, ito po yung piston, pero totoo pwede pang gamitin to. Hindi ko lang po sure kung bakit po pinapalitan ng mekaniko. Pero alam ko pwede pa po ito. Ang kinabit po yung piston na galing po dito. Kaya sa pinaglumaan ng makina ng kapatid ko. Lumang piston na galing dito, yun ang kinabit sa motor ko. No? So ito yung luma ko na cylinder block at ito rin ang luma ko na piston. Lumang piston ko po ito. Ito po yung sa akin, nakakabit sa motor ko. So, yun po, ganun po yung nangyari. Kaya medyo natagalan tayo, no? Good to know. Salamat din po sa mga gumawa dun sa akin motor regarding po sa retreading. Lubos ako nagpapasalamat na okay naman yung retreading, successful. Pero pagdating po dito, nasira. Pero ito, malutong na to. Ito lang po yung naging problema. Yun nga po, masamang balita. Ito po, nasira po yung cylinder block. No? Pingas na siya. Siguro dahil nga po malutong na to, lumang-luma na to, kaya pinapalitan ko na. No? Pinatanggal ko na at pinakabitan ko na yung bagong cylinder block na galing dito. No? Ayan po. Pingas na. Na-chepuan lang po doon, pero wala naman po problema. Nagawa naman na po. May kabit naman po ng maayos, so okay na po. Lubos ako nagpapasalamat sa pinagawan ko, mekaniko. Shoutout sa mekaniko na pinagawan ko. No? Lubos ako nagpapasalamat sa kanila. Lalo na sa Panginoon na sabi ko nga, no, lahat ng problema ay may solusyon, ano, mga office mate, no? Yun yung kagandahan na meron kang sariling pyesa na tabi-tabi, no? May mga pyesa kang tabi-tabi na kapag may sira, yung halimbawa cylinder block at saka yung cylinder head,
pwede mo pang gamitin, ano? Kukuha ka lang dito sa luma ninyong pyesa. Ito, gumagana pa po ito. Tsaka itong cowboy door, pwede pang gamitin ito. Ito yung galing dito. Yun na sa akin doon, sa motorsiklo, pinaretreading nga. No? Yung spark plug nga po, na pag pinagkagabitan na yung thread, pinaretreading, kaya yun po. Ito, galing dito yan. Okay na po yung retreading. Successful na. Tapos okay na rin po yung motor. Napalitan na po ng cylinder block na galing dito. At pinapalitan na rin ng piston. Okay na. Galing po yung dito sa pinaglumaan ng kapatid ko. Kaya mga office-mate, in-encourage ko kayo. Baka meron kayong mga pinaglumaang pyesa na pwede pang gamitin. Itabi nyo lang. Dahil dating panahon na pag kailangan nyo yung pyesa na yun, pwede nyo ikabit sa motor ninyo, no? Okay na po siya. Pwede na yung motor ko. Wala na rin tumatagas na langis. Bumili rin kasi tayo ng gasket. Yung gasket na nagkakalaga lang ng 130 pesos, no? Tapos, magkano nga ba yung nagastos ko? Ang nagastos ko po sa retreading ay 600. Opo, tapos nagastos ko po sa labor sa pagkabit po ng cylinder block, no? Magkano po ay 300, no? Yung pagkabit din po nito 300 po yun, pares po yan. Tapos nagastos ko rin po na pambili ng gasket, nagkakalaga po ng 130 pesos. Dalawa po yun, no? Okay mga office-mate, ano? Ganun lang po yun. At okay naman po yung gawa po nila. Lubos ako nagpapasalamat. Goods na goods po. Thumbs up po ako sa inyo, RGE. Salamat sa maayos na serbisyo. Salamat sa maayos na serbisyo, RGE, no? I hope na tumagal yung aking motor at magamit pa natin ng matagal. Then nagpalit din tayo ng pyesa. Galing din po dito sa lumang makina. Ito po yung lumang makina namin. Pinaglumaan po ng kapatid ko ng makina kasi nagpalit siya ng makina eh. No? Ang problema lang daw po nito ay tagas lang. Tagas-tagas lang po yung problema nito. Pero as of now, nagpalit siya ng makina. All the rest naman po ng mga pyesa niyan sa loob ay pwedeng gamitin. Kaya tinabi natin itong makina na to, baka magamit ko po yung mga ibang pyesa niyan. Lalo na po itong cylinder head at itong mga tornilyo na ito, baka sakali ay magamit, no? So yun, okay na po. Pwede na po siyang gamitin. Ito na po siya. Na-retreading na natin yung makina. Na-retreading na po yung spark plug. Ayos na po yung spark plug, no? Tapos yung cylinder head, napalitan na natin. Hindi ko lang may pakita sa inyo dahil nga ano na eh. Yan. Okay na po yung spark plug. Na-retreading na natin, nagkaroon na siya ng bagong thread. Tapos yung cylinder head, napalitan na natin galing doon sa lumang makina. So pati na rin piston, napalitan na natin. So okay na po siya. Gumagana na po ng maayos, wala na pong tulo, langis, ayos na po. Ano, tingnan niyo po. Yan. Kasi ang problema nung isang cylinder head, may crack na dito, no? Itong cylinder head na to, galing doon sa lumang makina. Yan. Ayan, no? Napalitan na. Yung crack po ng isa na nandito. Dito po yun. Tapos ang tulo ng langis dito. So ngayon po, pansinin nyo, wala na tumutulong langis. Okay na po, mga ka-office mate. Gusto na po yung makina. Wala na po tayong problema sa makina. Okay na po siya.
Mapakinabangan na po natin siya. At pwede na pong gamitin, ano? Tulo ng langis, goods na po. Kasi yun naman po walang tulo. Yan. Yan. Bago po ang cylinder, bago po ang gasket nun, kaya ayos na po. So okay, ganun na po. Start po natin, di pa napalitan na natin ng cylinder head at saka na ayos na natin yung pre-threading ng spark plug, so okay na po siya. Okay na po. Goods na po, no? Diba? Shout out. Okay na po siya. Nilalamig po yung makina. Gawa nga po ng lumamig po yung panahon. Okay, gumagana na. Patayin na natin.